Karong takna ang mga igsoon, mag-adto kita sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Ato ang ginasiris kaning Proverbs chapter 17. O gahapit nato ni mahuman na anata karon diri sa verse 26. Proverbs chapter 17 verse 26. Ingon diri, ang pagsilot usab sa matarong dili maayo, ni ang pagbunal sa harianon alang sa ilang pagkatulid. Diri sa English version, King James version, ingon diri Proverbs chapter 17 verse 26. Also, to punish the just is not good, nor to strike princes for equity. Ato ang makitaan diri mga igsoon ang kamatuoran nga first na pakita diri nga dili matarong, dili maayo nga silutan ang usa ka tawo nga walay sala, of course, no? Also ingon diri, also to punish the just is not good. Proverbs 17 verse 26. So ato ning makitaan nga ato makuha diri nga dili matarong, as I've said, nga silutan ang usa ka tawo nga walay sala. Ang Ginoo magdumot niini, masuko ang Ginoo sa kani nga injustice. Ilabi na kung ang matarong maoy mapasipala. And then ingon po diri, nor to strike princes for equity. Dili usab matarong nga i-punish or silutan ang mga kaning prinsipe diri. It refers to the leaders or atong mga opisyal sa gobyerno, atong mga officials nga nagbuhat lamang sa unsa ang gihatag kanila sa balaod, nagbuhat lamang sa hustisya o ilang ginambuhat ni nga na ay pagkamatarong. So again, it is a serious offense to punish based on this verse or harm rulers, mga huwes, mga judges, even leaders who are merely doing what is right. Kaning bersikulo mag-remind ka nato nga kita isip Kristohanon dapat ato ang protektahan ang hustisya ug dili nato kanang balihon atong ampingan kini makadaot sa usa ka society, usa ka katilingban kung ang mga matarong maoy silutan, mahimong corrupted ang usa ka society when those who do good are punished. Ug ang mga leader nga matarong kanang mapasakitan, so makadaot ka na sa society. Kung ang mga leader nga nagbarog sa kanang pagkamatarong ginapanish, ginapasipala, nagpakita kini mga igsoon nga ang kalibutan, ang atuang society nagapakita kini nga nagdumot kani nga society, kani nga katilingban sa kamatuoran. So isip Christians, isip Kristohanon, ato ang barugan ang hustisya bisan pa og ang kalibutan supak niini, even if it is against the whole world. Mo nang atong pagampo unta, daghan ang mga mahimong lawyers, mga fiscals, mga judges, mga leaders atong society nga Christians, nga tinud-anay nga Kristohanon, nga gina-apply nila,
ginatuman nila ang unsang butang, instruct diri sa Biblia. Ang dali lamang gud nang mo profess, mo ingon nga usa ako ka Kristohanon. Pero ang ginabuhat, ginagawi, wala nag-reflect ang Christian-like characteristics. For example, no, sa Bible, think of the case of Daniel. Si Daniel, gipanish siya, gilabay siya dito sa mga leon. He was punished for being righteous. Wala niya gituman tong balaod nga bawal musimba sa Ginoo. So, nung padayon siya simba, nagampo siya, motong gilabay siya dito sa mga leon. Yet, tumakitaan diri, God vindicated him. Giluwa siya sa Ginoo. Another example, even our Lord Jesus Christ, He was crucified. Gilangsang sa krus. Dili tungod sa na siya nabuhat nga dautan. Apan, He was crucified for doing what is good. So, kung kita, Kristohanon, real Christians, nga na ay BI, nag-criticize, or even to the point that we are punished for doing the right thing, whether nasa ato ang trabaho, sa atong eskwelahan, atong hinumduman, we must remember nga ang verse, kaninga bersikulo, atong gibasa sa Proverbs 17 verse 26, nagapalig-on sa ato ang baruganan. Nga first, ang Ginoo nakakita, nagatanaw, God records, He remembers, and God will definitely vindicate the just in His time. Nga makita diri ang Ginoo magapanalipod, will vindicate sa matarong in His time, sa iyang husto nga panahon. Munang atong prayer na Lord, give us the courage matagang tataog kaisog aron sa pagbarog sa kamatuoran. Og ato kung iampo ato ang leaders nga hatagan sila og strength, hatagan sila og wisdom, og hatagan sila og kasing-kasing nga mutindog sa hustisya. Atong mga leader unta mag-promote sa justice. Kani ato ang meditation karong takna ang mga igsoon diri sa Proverbs. Makita nato Proverbs chapter 17 verse 26. Sige, this time magapadayon kita sa ato ang study diri sa doctrine of regeneration. So ato ang discuss, atong isgutan unsa baning doktrina sa pagkatao pag-usab or doctrine of regeneration, ug naa kita karon sa pagtuon sa kinaiya, the nature of regeneration. Ato ang unang gitun-an regarding sa kinaiya or sa nature sa regeneration is, first, regeneration is not accomplished by man's will. Ang pagkatao pag-usab dili kini mahitabo pinaagi sa kagustuhan or buhat sa tao. Itong first discuss nga verse diri sa James chapter 1 verse 18. Ginapakita diri nga verse nga ang regeneration pagkatao pag-usab nagsugod kini sa Ginoo, ug dili kini ato ang choice, dili kini ato ang kabubuton. And then nagapakita pud kini nga ang Ginoo nag-regenerate directly. Ang Dios mismo ang nagabuhi sa ato
when we were yet dead in trespasses and sins. So another verse pod atong makitaan in support nga ang regeneration dili kini mahitabo through the will of man or buhat sa tao. Kaning very common verse when speaking about regeneration diri sa John chapter 1 verse 12 to 13. Itong basahon ning John chapter 1 verse 12 to 13. Ingon diri, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. And then, in verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kaning mga bersikulo, mga igsoon, isa ni sa mga kasagaran ginakot, ginabasa, kung magkisgot og kaluwasan o pagtuo when discussing about faith and salvation. Pero kaning mga bersikulo, it is often misinterpreted. Mali ang pagsabot ni ini. Daghan ang nag-ingon diri sa labi na basahon lang verse 12, moingon sila nga o awa. Kung imo lang dawaton si Kristo, imo na kang anak sa Ginoo. In other words, they are saying ikaw ang mukuan dapat mo dawat, nasa mo ang will whether you accept it or not, or you will receive Christ or not. Ang makita man nato diri sa verse 13 ang reason ng igsoon ngano ang usa makadawat. No, yes, makadawat ang usa, pero ang question why? Ug unsaon sa usa nga makadawat siya kang Kristo. No. Ato sa ning himay-himayon kining bersikulo sa verse 12, but as many as received him, kaning word nga receive, dawat, pasabotan ni to receive Christ, pasabot nga una nagatuo ka kaniya, there is belief, you believe in him. Ikaduha, you trust in his name, salig ka kaniya, siyang pangalan. Ug ikatuluyo na ang pag-embrace sa iyaha, isip mao ang Savior, ang mangluluwas and Lord, Ginoo. Now, ang next question nga itong pangutanon, ngano man nga ang uban makadawat ug ang uban mo reject. Is it because it is their choice? Tungod ba nga mauni ang ilahang gustong hitabo? Ang tubag niini nga pangutana mong isuon, ang mudawat ng Kristo maupod tong giusab na sa Dios ang ilang kasing-kasing. In other words, what I'm trying to say is that those who receive Christ are those whom God has already regenerated. Asa man to ni mabasa, makita na to diri sa John chapter 3 verse 27. Very clear ang Biblia na nagaingon. John answered and said, a man can receive nothing except it be given him from heaven. Balik ta ato ning i-discuss ning verse 27, ato ning maagihan. Balik ta diri sa verse sa John chapter 1. Una ingon diri, but as many as received him. And then the next phrase, nagaingon, to them gave he power to become the sons of God. Kaning power diri mga igsuon, hisgot kini og usa ka privilege nga mahimong anak, isa sa mga anak sa Ginoo. Dili kay tungod ang usa, not because one earned it,
dili tungod kay na siya gitrabaho o maukin ni ang kabayaran siyang gitrabaho, no? But the power here is given because of only by the grace of God, but that it was graciously, in other words, given. Ato ang ginapasabot diri mga igsuon nga ang pagka mahimong anak sa Dios dili tungod kay gipili nimo si Kristo, kung dili kay tungod gipili ka sa Ginoo, gipili ka sa Dios, o ikaw iyang giusab. Now there is a verse 13 morning rason nganong ang usa makadawat, maka-receive. Ingon diri, which were born not of blood, which were born, kani nga phrase mao kini ang core, no, ang rason nga kato nga motuo ug mahimong anak sa Ginoo. Ang pangutana, how were they born? Yun sa man sila pag-anak. Ang verse mismo nag-ingon, not of blood. So in other words, ang regeneration, it is not by race, dili tungod sa dugo. Dili pasabot nga naanak ka dira sa Christian nga family, nga automatic born again ka. No, dili pasabot ang imuhang inahan, amahan nimo Christians, tinod nga Kristohanon, nga automatic mapasa sa imuha ang ma-regenerate ka. Og ingon po diri, nor of the will of the flesh. No, this is very important. Mo nang kani nga bersikulo gina-deny jud niya ang concept nga free will, human free will, nga mao ang kay tungod pilion nimo ang Ginoo because of your own choice, no, mahimo kang regenerated. Nganong dili choice ang tao when it comes to salvation. Ato ning tubagon sa sunod nga higayon, mga igsoon. Wala na kitay oras. But before I end, kung ikaw wala pa ka sinati sa kaluwasan, ang Biblia nagiingon, repent, believe the gospel. Walay lain nga pamaagi aron ikaw maluwas kung dili pinaagi kang Hesukristo. Kini inyong kauban si Attorney Lemuel Atup, together with Pastor Andras Atup Jr. magaingon ang Dios magapanlangin kanatong tanan. Sige, maison atong ipadayon ang paghisgot, no, pagtuon sa Doktrina sa Grasya gapon. Kung sundan ninyong ato ang pag-study, atong gitagaad pagtagad maison katong issue mahitungod sa pagtubag sa pangutanan kisabay naghimo sa pagpamili o katawhan nga tos kaluwasan. Ang tawa mao'y ning pili sa Dios. Maison ang tubag mao nga ang Ginoo mao'y namili ang Dios, mao'y namili katawhan aron iyang luwason. O na nga di pwede higala sa pakon na itong doctrine of election, or else ang Ginoo nga mo'y naghimo nini ato sab nga gisupak. So asa kito mabasa na to nga ang Dios nagaingon nga dili kamo may nagpili na ako mo'y nagpili ninyo. Ma-recall niyo maison ang mao nga verse John 15 and then verse 16, no? 1:15 o versikulo 16 gisulti gina sa itong Ginoo maison. Matod pa niya, dili kamo ang nagpili ka na ako mo'y nagpili ninyo. Nag-ulaw kaya na paminawon maison ba nga inaangko na to ang butang nga walay kamatuoran sa mas kaluwasan. Di man pwede higala nga ato ang kanabang ang kunon, no? Ang kaluwasan nga dili na to binuhatan kung dili sa Dios. O gisugdan ka na sa Ginoo maison diha sa iyahang pagpamili katawhan aron iyahang luwasan. No, John 15 and then verse 16. Kunya ato po itong nabasa itong Roma 8 verse 33 maison, no? Nga
kinsa man day pakanaog hukom batok sa mga pinili sa Dios. No? Wala gyud higala. Gumika kay Ginoo mo nag-set aside na to. Then Romans 8 verse 33. Roma 8 versikulo 33. Kung ang Dios uban nato kaysa may makibatok nato. Muna may so we are confident good. Kinibang kamayo sa Ginoo siyang katawhan. Yapay verse maison sa common verse niya atong ano na yung isgutan kini ikaduhang Tesalonica 2:13. Ato lang basahon din sa laing hubad sa binisaya nga Biblia. Ang bag-ong maayong balita Biblia. Kinatag na po naskuan ng Biblia ni. Ato lang tanaw na ikaduhang Tesalonica Kapitulo 2 versikulo 13. Nga matod pa din ni Apostol Pablo. Second Thessalonians 2:13. Mga igsuon, perito o pinag-usap sa inyong Diyos. Mawaragapon higala sa usa ka hubad nga Cebuano. Gipili aron maluwas. So ang Biblia klarong nagtudlo mga igsuon nga ang Ginoo mo'y naghimo sa pagpamili. Dili ang tao. No? Na ako'y friend kaniya to sa dihang bag-o pa ni kanabang may boto ang maong issue ba kining mahitungod sa pagpamili sa Diyos sa kaluwasan kasi actually sa Muas Bible School sa una way back in 1980s wag yun ni matuni higala wag matuni imagine I was converted in 1982 then 1991 na lang ni about sa EBA kining maong teaching. Pero actually, ang karaang mga kasimbahan sa Ginoo, nagtuon na diyan wala nga pag uting kayo na to sa kaysasayan, no? Sa history. Uy, umaday ang mga iglesiyan sa Ginoo ni biyaan naman sa presenting panahon. Manang ako magduwa-duwa, ibiya ako sa Armenian Baptist Tigala. Klaro niyo, itong gibasa karon ikaduhang Tesalonica 2:13, gipili aron maluwas. Pinaagi sa pagbalaan sa Espiritu Santo ug sa inyong pagtuo sa kamaturan. Pasaduha lagi na diha, bang pagbalaan sa Holy Spirit ug pagtuo ninyo sa kamaturan. Ang point po ko dali maigsun nga gusto na kong i-emphasize mo nino nga diya sa regeneration trabaho yun na unas tanan sa Ginoo mo na nga na Holy Spirit nga mag-work nining tanan human nga maborn ang Ginoo sa katao mga ison dinhi mo kami ng human responsibility ang tao makatuo na manong makatuo kay giborn again naman. Pero, di siya ko naisugutan kung maigson, kaya maabotata ng bahina po ito ha. Dito sa another question, when did election happen? Kano sa man nahitabo kining pagpamili sa Ginoo? Kanang sinugdan gingon diha. Di ba? Sa balikanta ang ikaduhang Tesalonica, ha? 2:13, gipili, sukad pa sa sinugdan. Mga igsuon angay kaming ikaduhang Tesalonica 2:13 maigsuon angay kaming magpasalamat kanunay sa ngadto sa Dios tungod kaninyo nga hinigugma sa Ginoo kay gipili kamo sa Dios sukad pa sa sinugdan. Kutan nata kanusa man ang sinugdanan or sinugdan gipili sukad pa sa sinugdan. Pangutan na kanusa ang sinugdan. Okay? Lalita sa Epeso sa tubag niya sa pangutan na kung kano sa may tabo ang pagpamili sa Ginoo o katawhan aron iya luwason. Ato tanawon higala kay na may giyon din sa atong gibasa ikaduhang Tesalonica 2:13 sa sinugdan. Epeso Kapitulo 1 versikulo 4. Ato tanawon kadali Ephesians chapter 1 verse 4. Matod pa ni Paul din So, wala pa buhata ang kalibutan. Gipili na kita sa Dios. Diya kang Kristo aron
mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atubangan. Sa lain nga hubad, dili mahimong salawayon. Ang pangutan na kano sa gihimo sa ganung pili o katawan aron malawas, mato pa ni Pablo, sa wala pa buhata ang kalibutan. So, dito pa sa eternidad may soon. Sa ito pa rin pasok, kung doon ay mga gipili sa Ginoo, so, nagipuiwa mapili. Okay, kung naay napili, napuiwa mapili. Oh yes. Pumita na nga sa next na ito nga study, sa pro mabutay pa ni, nga doon nagawin mga reprobates. Doon nagawin mga sinalikway. Mga tao nga, wala yun, giapers gano sa iyang pagpili aron iyang luwason. Nagyod. So, sa pangutana, kung kano sa man gihimo sa Ginoo ang pagpamiling katawhan, aron baluwas, pag-abot sa panahon, ang tubagi kalabo nga sa wala pa, tukura o mabuhat ang kalibutan. Long before the foundation of the world. So, nalay mga gipili ang Diyos. Pastor, Usa ba pagpili as Ginoo nga wala pa man ta dito? Ito, no? So pagpili si Ginoo nga wala pa man ta mo eksistar niya, pilian day siya. Maigsan ayaw di ta malimot ha. Nga ang atong una-una dili mo huna-huna sa Dios. Nakabantay mo ng bersikulo ha sa Book of Isaiah. Ang una-una sa Ginoo, ang Dios, kung maghuna-una siya, dili sama sa itong huna-huna. Asa na mabasa? Isaias, Kapitulo 55. Kaya ngon din versikulo 8. Kaya ang akong mga huna-huna, matulog sa Ginoo, dili mao ang inyong mga huna-huna, ni ang inyong mga dalan, ako mga dalan na gaingon si Jehovah. Sa pagyan sa Biblia nga ang Diyos namili o katawhan sa wala pa matukod ang kalibutan niya, wala pa mata dito, ang una-una si Ginoo dili sama nato. Ano day, Pastor? Nung ako nagkikotlo, tungkol kay, talawan niyo maiksaw ng Book of Romans, chapter 4. Roma, Kapitulo 4. Nagiingon ni Apostol Pablo rin Romans chapter 4, unya, din na sa 17, 4 verse 17, sa kang Abraham ni, asugdan tayo gala ang 16. Mauman gani nga ang pasikaranan sa pagkamatarong, maong pagtuo, aron ang saad magasukad sa grasya, o igapasalig nga tos tanang kaliwat ni Abraham. Dili lamang nga turas mga nagpailalom sa kasuguan, kundi sa mga tos mga nagabaton sa kang Abraham nga pagtuo, kay siya mauman ang amahan natong tanan. Verse 17, sumala nilaman ni. Sumala sana isulat nga nagaingon. Gihimo ko ikaw ang amahan sa daghang mga nason. Matod pa sa Dios, no? Ang saad gipasalig nga tos kanila sa tubangan sa maong Dios, nga iyang gituhan, nga mao ang naghatag kinabuhi nga tos mga patay, ug nagatudlo sa mga butang, bisan sa wala pa kini magalungtad. Nagatudlo daw sa mga butang nga bisan wala pa ni mamugna daw na ana. So, pag yun di nga ang Diyos nagpili katawhan sa wala pa matukod ang kalibutan, na sa una-una sa Diyos, kaya ang Ginoo maigsoon. Diba, itong ginatuhan ni nga, the God of the Bible is not only the God of the past and of the future, but He is an omnipresent God. Meaning to say, ambot pasabot ka lang, bao nga, sa Ginoo maigsoon, kung mo tanong, wala lang iyon nga, di esabas daw ba nga, a future o mabutay pa. Muna wata kay balo si may tabo, sunod buwan, sunod tuig, wata kay balo. Pero ang Ginoo maigsoon, siya man mo nagpadagan sa kapanahunan. Muna nga, bisan ang future, daw sa Ginoo maigsoon, presente kini. So, kita, wapatas dito sa daang,
wa pa matukod ang kalibutan, pero naalata sa una-una sa Dios. Mo na higala nga ang Dios nagpili na og katawhan even sa wala pa ta mamugna o sa wala pa ta dito sa eternidad. Pili na ang Ginoo. Mo na sa Bible atong gibasa karon. When did election happen? Before the foundation of the world. Muni, Efeso 1:4 ug 5. Niya pa ilaing verse magsuon. Pero na ko po sa English Bible, sa akong King James Version nga Biblia. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Ikaduhang Timoteo kapitulo 1 versikulo 9. Ikaduhang Timoteo kapitulo 1 versikulo 9. Again, panawagan ako kang Pastor Jimmy Probador, asamtang kapakli ko magsuna. Pakalugar ka, Pastor, makita ta karong Webis, dito sa Gayen, no? Sa kalawang tigumana ni Brother Ed Bungabong, no? Sa Patay Lawas, dito ta magserbisyo sa buntag, mga alas 10, alas 11, serbisyo ito daan, ha? Unya, alauna lubong. Aron mahatag po na mo, Pastor, ang maong mga alawiton, ha? Nira maigsoon, ikaduhang Timoteo, kapitulo 1:9. Sugdan ta pagbasa ang verse 8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God, who has saved us and called us with an holy calling. Verse 9, no? Not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Balik-balik sa Biblia mo no? Nga ang transaction nga gihimo sa Godhead, Father, Son, and Holy Spirit, nga mga plano nila, ilan nang gihimo sa wapamatukod ng kalibutan. Mabito na nga, di palang dugay nag-isgota sa kitawag messianic election, nga among the Godhead, sa Father, Son, and Holy Spirit, ang anak si Ginoong Kristo mo'y mikuha sa opisina sa pagka-Mesiyas, kasi mo anis kalibutan aron nga iyang pagkamatian ang gipili samahan. Mo na dito na may tawo sa eternidad. So kasi itong mabasa tayo sa ikaduhang Timoteo 1:9, sa wala pa matukod ang kalibutan, sa tingin diya, kita iyan ang gipili, ya? Nga nagluwas ka na to, o nagtawag ka na to sa pagtawag nga to sa kabalaan. So, kining atong pagka, one of the reasons, usa sa mga hinungdan, nga nung ang ginunamili katawan, aron nga yung luwason, o sa dihang maluwas kini, magkinabuhi ang iyang piniling katawan, diya sa pagkabalaan. Unang kita maison, di kita diligid pwede higala, no? Nga, di na ito ikinabuhi ang pulong sa Ginoo kay di kita gitawag. Nga nagluwas ka na to, o nagtawag ka na to, pagtawag na to sa pagkabalaan. Dili tungod sa atong mga binuhatan, kundi tungod sa iyang kaugalingong katuyuan o sa grasya. Ngayong gihatag ka na to, diya kang Kristo Jesus. Sa wala pa, ang mga kapanunan nga walay kinutuban. So, matukod ang kalibutan. Manang salamat sa Ginoo sa iyang pagpamili o katauhan nga tos kaluwasan. Kaya kung wala lagi siya mamili, awa magyong maluwas lagi higala, wala gyud. No? Wala gyud. Sige, ito ni pala yung mission ugma, mga oras. No? Salamat gyud sa gihatag ka na to nga opportunity nga dilis kahanginan tuunta, no, sa ihang mga pulong. Gani, ikaw higalang na minoron, ay doon na itong asakan dapita, no, tiyali uga pa rin masinati ang salvation. Ayaw kalimot, di, ang kaluwasan ba di ba niingon nga, sa umutay pa na ito ni madawat, kaluwasan sa kalaga, sa itong spirito, maigsoon, itong spirito, ang future, kaluwasan,
sa lawas, di pa na karon. Mula na pagbalik pa sa itong Ginoo. No? Ang mga nangamatay di kang Kristo Jesus, mauna pagpamangon, o kita mga buhi nga hiyabtan sa pagbalik sa itong Ginoo, pagasakgaon. Pero future pa na. Ang kaluwasan ka kung giunigalang nga mas natis tao, karon na. Gani ang kawatan sa cross na luwas mo to siya. Kung ba ito makatuog tuli pa, pero gisave sa Ginoo. Yeah? Come to repentance and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Handurugma sa samang takna o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon na Diyos, panalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa makausap pa mga kaigsunan ining taknaa sa kabuntagon sa makausap pa ato nasab na paminawan ang mga bulawanong pagpahinomdom kanato di pinagi diya sa pulong sa Dios nga gidumalahan usab sa iyang alagad. Una sa first portion diya si Brother Attorney Limel Atop. Sa second portion si Pastor Andres Atop. Salamat kay Ginoo ning maong mga reminders kanato o sa mga pagtulunan. O mga kaigsunan, ako ang pagtimbaya diya sa mga naminaw sa ato ang wall sa atong Facebook. O ako sab i-shout out or i-acknowledge kining mga kaigsunan nga tanaw o nagabisita dinhi o nagpaminaw sa tuang live mismo, nagasulod sa tuang live. Una dinhi si Ma'am Milagros Kilapio diya sa Davao City. Morning mo diya ma'am o sa imuhang kapikas sa kinabuhi si Igsoong Tony Kilapio. Si Sister Eileen D. Sirira Hila. Sister, good morning sa nimo diha. O kay Brother Bernaldo Pisanya diya sa Bislig City, Surigao del Sur. Brother Bernaldo, good morning. O malipay yung pagpaminaw sa nimo diha. O kay Brother Hapzim Isaiah na nagtanaw sab sa tuang live karon. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. O si Adventurado Jairi Hazel Calamar. Sister, good morning ni mo diha. Malipay yung pagpaminaw sab. O mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. O di ta malimot nining adlaw sa ato ang buhi nga Dios sa pagpanugyan sa ato ang mga lakaw, mga trabaho gibuhaton unsa man ato ang mga pagpaningkamot nining kinabuhi. Unta i-bless sa Ginoo ang ato ang mga kahago, ato ang mga diskarte. Kay importante gyud nato ang mga panalangin sa Ginoo nga ato ag yung madawat. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Tungod kay nining kabuntagon, una natong napakaon ang ato ang mga espirituhanong bahin sa tuang kinabuhi. Kaya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang. Matod pa diha sa balang kasulatan, Mateo 4:4, kundili sa matagpulong usab sa Dios ginabungat na nagagula gikan sa baba sa Ginoo. So mao na ang realidad mga kaigsunan. Kung kikinahanglan sa atong panglawas ang physical food, inana sa mga tuang espirituhanon. So bulahan kita mga katawhan sa Ginoo kung nakahimo kita sa pagpakaon sa atong espiritu diya sa mga pulong sa Dios. Kaya mga kaigsunan, hangtod sa sunod nga panahon o gigayon, dungog-dungog o dungan na sabta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang Diyos magapanalangin sa matag usa kanato, and may God bless us all ahead of us this day.